Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na nito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Zero siya kasi daw mayroon daw reserve na around 600 billion. Pero tingnan mo naman, parang nangangamba ako diyan eh. Sumulat nga ako ng artikulo diyan kasi parang feeling ko in the long run magkakaroon ng problema. Anong tingin mo dito? Hindi dapat health insurance ang tawag diyan eh. Alam mo, ang laki ng pagkakaiba ng universal healthcare sa health insurance. Kaya nung sinulong ko yan sa Kongreso, gusto kong palitan na eh. Kasi kinopya ko yan doon sa UK, kung saan libre ang gamot at libre ang paggamot. Nakatikim ako niyan, kasi ako yung foreign student at libre ang aking gamot, libre ang aking mga blood testing. No? Ang insurance kasi, yung benepisyo mo, limitado doon sa premiums na binabayad ng mga member. Pero ang universal healthcare, tanggap na hindi sapat yung premiums na yan para sagutin ang pangangailangan ng taumbayan. Kinakailangan, tustusan talaga ng gobyerno. Dahil yan naman ay obligasyon ng gobyerno. Yung pagsi-zero budget, yan ay unang-una, labag doon sa batas na sinulong natin dahil ang nakasaad dyan ay lahat ng pondo ng PhilHealth dapat pumunta sa pagbaba ng premiums, ng contribution, o di naman kaya pagtaas ng benepisyo. Hindi dapat yan sinosoli sa gobyerno o zero budget. No? At ngayong zero budget siya, ibig sabihin, maraming mga pangangailangang kalusugan ang hindi maibibigay ngayon ng PhilHealth. Kaya nga, tingin ko talaga dapat bumalik sa Kongreso, palitan talaga yung PhilHealth na yan, gawing National Health Service, nang pumasok sa ulo ng lahat na hindi yan insurance, yan talaga ay obligasyon ng ating gobyerno. Now, Speaker Maharlika, yung sa Amerika ba, paano ang system nyo dyan? Dito sa amin, sa insurance may tinatawag kaming Medicare at medical, ano. So, kapag tumungtong na kung tama yung pagkaalala ko, pag tumungtong na sa 65 years old ang ating mga senior citizen, senior na yan eh, ay talagang binibigyan sila ng sapat na kalinga ng gobyerno magsimula sa hospitalization, sa gamot, mga procedures, even sa pag-transport. Kasi like yung mother ko, no, she's 75 years old now. So, going 75, yeah. So anyway, alam nyo, ang ganda eh. Ang ganda ng programa ng Amerika. I'm just talking dito sa nanay ko dahil sa sobrang busy namin dito sa Amerika, kapag mayroon siyang doctor's appointment, let's say for example, o ma-hospital siya or something, may mga pangyayaring ganyan. Kahit wala kami sa tabi niya, meron kang tatawagan. Merong mga ahensya, dahil ito'y funded ng government, na tatawagan na itatransport siya, kasama yung 911 kung emergency talaga yan, itatransport siya papunta sa hospital or kung may mga appointment siya dahil wala siyang kamag-anak sa katabi niya, kailangan niya dalhin doon sa hospital na yun, tatawag ka lang sa access, yung tinatawag nilang access. So, yun ay magbabayad ka lang yata ng $1 or $1.75. Yun yung narinig ko sa mother ko. No? So, talagang, kumbaga, protektado yung mga elderly dito na, yun nga, sabi ko, sa hospitalization, sa mga transportation, sa gamot. So,
talagang tatanda ka ng kahit papaano may extend yung buhay mo dahil inaalagaan ka somehow ng government. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas, wala namang ganyan. Kumbaga, tatanda ka, wala ka ng pera, mahirap ka na, walang ganong walang ganong kalinga yung government eh. Madalas tatagyan ka pa ng ospital kasi walang ganito, walang bed, walang gamot o kung ano pa man or papabilin ka, ultimong bulak, 'di ba? Ipapabili sa iyo, 'di ba? Ganyan na nangyayari sa Pilipinas. So it's the same thing dito sa mga bata, yung mga bata na let's say for example, hindi naman mga low income, kumbaga, yung mga low income parents ay talagang may maraming proyekto yan sa mga bata na yan. Talagang nag-guide sila yung kanilang paglaki, yung mga nutritional needs nila, talagang nag-guide yan ng government. So dito nga sabi ko, dito sa Amerika, talagang tamad ka na lang kung walang mangyayari sa buhay mo. Sa Pilipinas, wala namang ganong proyekto eh. Kung meron man, pa isa-isang perasong Nutriban, 'di ba? Tapos pipicturehan na nila, sikat na yung politiko na nagbigay ng Nutriban. At alam niyo naman 'yan. Ako naka-experience ako din sa Pilipinas na pag pumupunta ka talaga ng pampublikong hospital, kapag wala kang pera o wala kang kakilala, ang trato sa iyo para kang basura. Well, alam nyo, kaya nga sinulong natin yung universal healthcare eh. Kasi ayon dun sa karapatang pantao, no, obligasyon ng lahat ng gobyerno na gawin ang lahat na pwedeng gawin ng mga hakbang para magkaroon ng katuparan yung karapatan ng mabuting kalusugan. No? Yeah. At yung ating universal healthcare, dapat lahat ng mga sakit ng mga Pilipino eventually magiging libre. Eventually, unti-unti. Pero paano magkakaroon ng katuparan yan? Nagsisimula pa nga lang, tinanggalan na ng pondo ang PhilHealth para mapunta dun sa mga bulsa ng mga kurakot at politiko. At ngayon, tinanggal pa yung subsidy ng gobyerno na nakalaan para bayaran yung premiums ng mga maralitang mga Pilipino na hindi kaya magbayad ng premiums. No? So talagang hindi mo maintindihan yan ang resulta talaga kapag ang leader wala sa tamang pag-iisip, di ba? Ano tingin nyo? No? Meron ba talagang presidente na nasa tamang pag-iisip na narariyan na nga yung resources para mabigyan ng kalusugan ng kanyang mga kababayan, pinagkakait pa. Actually, Go, Prof. Okay. Sabihan ko lang yung kasi ngayon 'di ba, hindi ko nga alam kung i-challenge sa Supreme Court ang 2025 national budget. Pero kung titignan mo, ang ilan sa mga adverse impact ng zero budget for PhilHealth sa 2025 national budget, unang-una is yung possible na disruption of healthcare access for most vulnerable Filipinos, especially dun sa mga tao, yung mga indigent nating kababayan at marginalized sectors na nagre-rely talaga sila sa PhilHealth for their, halimbawa nagpapagamot, pumupunta sa mga hospital, lalo na yung mga areas na kung saan nasa liblib na lugar or yung mga even yung ethnic minorities natin, unang-unang tatamaan yan eh. Pangalawa, yung tinatawag nating disruption in coverage nga ng mga indigent families. Like, hindi lang indigent families, kasama na dyan yung senior citizen, yung mga person with disabilities, and informal workers na nagdi-depend talaga sila sa government subsidies, contributions to PhilHealth. Pangatlo pa na pwedeng maging impact ng zero budget na yan is yung strain sa PhilHealth financial services and yung risk din na kung saan yung tinatawag nilang reserve ma-deplete. Kasi may possibility ma-deplete siya kasi ano yan kung zero, so lahat ng gagastusin mo, kukunin mo dun sa tinatawag nilang reserve na kung saan gina-justify naman ni BBM na okay pa daw yung PhilHealth kahit zero budget yan sa 2025 kasi may reserve naman. Tapos ano yung impact nito kapag na-deplete, paano yung future services ng PhilHealth? At saka mga speakers, mayroon kang tinatawag na no balance billing or NBB services or policy. Paano na lang ito maapektuhan? Kasi ang nag-access dito yung mga tipong pupunta ka ng hospital and you don't expect na magbabayad ka. Pero kung wala namang mauubusan ng pondo or madideplete or makukonstrain dahil nga nagre-rely lang sa reserve, baka ito mawala na rin. Tsaka ang magkakaroon talaga ng mataas na pressure sa healthcare system natin, lalo na pagdating sa public health.
At saka yung tinatawag mong tawag nito, um, decline ng trust or tiwala ng ating mga kababayan sa ating PhilHealth at even sa public health natin, sa gobyerno natin, andun din. So ang tanong ko ngayon kay Speaker Attorney Harry Roque, kasi ikaw ang nagsulong dito, ano ang tingin mong potential violation sa batas ng Universal Healthcare Act sa pagkakaroon ng zero budget before natin tawagin si ating Speaker Maharlika sa kanyang additional inputs dito sa issue na ito? Well, malinaw na malinaw, no? Kasi nalabag ang Universal Healthcare Law dahil nga dapat gobyerno ang tumustos ng pondo para mabigyan ng mabuting kalusugan. No? Hindi tayo aasa dun sa contribution ng mga miyembro. Ang pinagkait ngayon ng Marcos administration, nung tinanggalan ng budget ng PhilHealth, yung pambabayad sana sa premiums ng mga mahihirap. So yan ay paglabag na doon sa batas mismo. Bakit? Kasi yung pambayad naman na ibibigay ng gobyerno, meron din panggagalingan. Nakasaad din sa batas na 50% ng kita ng pagkora ng PCSO at saka ng sin taxes, diyan pupunta yan para pondohan ang universal healthcare at yung pagpondo ng gobyerno, doon talaga napupunta sa mga contribution ng mga walang pambayad ng contribution. So malinaw na linabag yung hindi lang universal healthcare law, pati na yung sin taxes law, dahil nakasaad nga yan, no? Na yung mga kita ng mga sin taxes, PAGCOR, PCSO, dapat mapunta sa universal healthcare. Pero siyempre, hindi lang paglabag ng batas yan eh. Immoral yung ginawa nila eh. Kasi nandyan na nga, meron na tayong pondo, hindi pa ibinigay, ipinagkait pa, at kung titignan mong ginawa nila sa budget, anong ginawa nila? Dinoble nila ang mga budget nila para sa sarili nila. Pati nga yung Office of the President, siya nang gumawa ng budget eh. Humingi siya initially ng 10 billion. Abay, dinagdagan pa ng 5 billion na nakakita. Siya na nga nag-propose ang budget, tinaasan pa ng kalahati to 15 billion. Hindi ba kriminal na yan? So, yes. Madam Maharlika, ano bang... Yes, alam nyo mga kapwa speakers at ang mga speaker ng bayan, andyan ngayon na nakikinig sa atin, mag-comment po kayo. Nakakalungkot talaga. Tama ka, Spokes. At marami naman ng mga magagaling na abogado, na mga eksperto na nagsalta na may nilabag talaga na batas ang gobyerno ni Bangag. Since wala na ngang pondo, hindi binigyan ng pondo sa taong 2025, mga palangga, ang dami-daming mga may sakit. Diba? Ang Pilipinas, pag sinabi mong TB, diba? Number one tayo, I mean, not really number one, I'm not sure with the data, pero ibig sabihin... Yan ang number one sa Pilipinas na sakit, number TB. one. O, di ba? So, yung TB na yan, dapat wala na yan eh. Sa Amerika, wala na yan ganyang sakit halos eh. Kung meron man yung mga galing sa third world country na tinatawag, wala na halos ganyan yan. So, paano pa ngayon gagamutin yung may mga TB, yung tumataas din ngayon sa bansa natin, yung bilang kung saan na merong HIV, di ba? At kung ano-ano pang mga diseases na dapat talagang paglaanan ng gobyerno, even ang mga mental health natin, 'di ba? So kung walang pondo po, ang pagkakaunawa natin diyan, mga kababayan, pag walang pondo ang PhilHealth, okay? Kasi nga yung mga tao, 'di ba? Talagang mapapraning ka dahil walang gagastusin para sa inyo, para sa may mga sakit. Kung kayo ay dadapuan ng ganitong klaseng mga sakit. So, lalong makukrung-krung ang Pilipino. Gutom ka na nga, may nararamdaman ka pa, hindi lang ikaw at buong pamilya mo, saan ka naman pupulutin yan? Diba? Ano na lang ang magiging sitwasyon ng Pilipinas kung sakali na mawala na si Bangag, kunyari, patagalin nyo pa yan hanggang 2028, baka maging zombie na kayo, lahat kayo may sakit na, dahil hindi kayo binibigyan ng tamang kalinga ng gobyerno ito. Sa halip, ang binibigyan nilang priority o pinaprioritize nila yung kanilang mga parties, yung kanilang pagnanakaw, yung pagtatransport nila ng pera ninyo through cryptocurrency sa ibang bansa. At doon sila nag-shopping ng mga bahay. Nakita nyo naman, may mga pinost tayo dyan, mga politiko ngayon na talagang grabe. Sylvester yan, no? Si Sylvester yan, yung bagong bahay. Si Eric Sylvester. Nakita nyo yan, pag-usapan na natin kasi yung taong yan ay talaga namang fraud na fraud. Nakikita nyo,
Tapos, imagine mo, hamunin ako na ibenta daw yung aking mga ari-arian kung meron man. Wala naman silang maipakita ang ari-arian ko. Tapos, it just so happened na may kapitbahay sila na nagtimbre sa atin. Siya pala yung may ari-arian dito sa Amerika na ang value now, si Eris investor, na 1.6 million at binili pa ng cold cash, ha? Spokes. Siyempre, sa dami ng pera ng mga politiko, no? Bakit sila uutang? Grabe. Diba? So yun yung sinasabi natin sa ating mga kababayan. Kayo, ayaw bigyan ng pondo yung inyong pangkalusugan. Diba? Kapag healthy ang mga Pilipino, healthy ang Pilipinas, mas magiging more productive tayo. Kaya with that, lulubog talaga Pilipinas. Dahil magiging unhealthy ang inyong physically, mentally. So yun lang ang masasabi ko, mga speakers. Alam mo, nang sinuportahan ni Presidente Duterte Universal Healthcare, syempre kapag may paggagastusan, palaging tinututulan niya ng finance team. No? Tinutulan din nila yung sinulong nating libreng tuition sa state universities and colleges, yung libreng tanghalian at saka yung libreng wifi. Pero ang palaging sagot ni dating Presidente Duterte, that's investing in our number one natural resource, our people. So hindi yan talaga strain on the national budget because we are investing on our people. Kapag binigyan natin sila ng libreng gamot, paggamot, edukasyon, pagkain, at saka hanap buhay, no, sa pamamagitan nga ng libreng irrigation sa mga maliliit na mga magsasaka. No? Pero, well, tingnan naman natin yung issue na bakit napakadami pa rin ngayon ang gutom na 63%. Unang-una, napakalaki ng linaan ng pera ng gobyerno taon-taon sa ayuda. Bakit kaya, despite yung last year alone, ang computation ko doon sa 4Ps, sa AKAP, sa AIX at TUPAD ay hindi bababa sa 220 billion. And yet, tumaas pa yung hanay ng nagugutom imbis na bumaba. Sa akin, ang iniisip ko, well, nandiyan na naman yung problema sa korupsyon. Kasi, alam mo, nung ako ay nag-a-anchor sa SMNI, nung nandyan pa ako, no, ang daming mga nagre-reklamo na kung ibibigay para sa mga ayuda ay 5,000 sa mga mamamayan, ang nakakarating lang sa kanila 1,000 at binubulsa pa yung 4,000. So napakalaking problema yan. No? Pero bukod pa dyan, hindi ngayon natin alam kung meron pa talagang nakakatanggap ng mga ayuda na yan. Dahil yung AKAP na yan, talagang ang pagkakaiba niyan sa AIX at saka sa TUPAD, walang implementing agency gaya ng DSWD or ng DOLE. Ito talaga, mga congressman at senatong lamang ang mamimili kung sinong bibigyan. So yan ang ating pag-isipan. Bakit dumami ang hanay ng nagugutom to an all-time high after 21 years? So gutom na sila, pag nagkasakit, mamamatay pa dahil walang tulong ang gobyerno pagdating sa kalusugan. That's true. Oo. At saka mga speaker, bigyan ko lang kayo ng basic statistics. 50% of Filipinos or more or less 50% of Filipinos rely on PhilHealth for healthcare services. Tapos 41% of health expenditures are paid out of pocket. Itong figure na to, mas tataas ito kung kung ang mga tao yung PhilHealth hindi na niya kayang i-subsidize yung yung supposedly insurance ng mga tao na pupunta sa sa hospital. Mas tataas ito. Ito nga mataas na compared mo sa global na na rate or percent. At saka yung natin health is 4.4% lang na below the global average of 6%. Tapos around 18% of Filipinos live below the poverty line. So kung nasa 18% na ng Filipinos ang below the poverty line, ang tanong, kapag nagkaroon ka pa ng problema when you talk about yung access mo sa basic healthcare through PhilHealth, so it means pa yan, mapupush mo pa ang poverty line or yung percentage ng mga Pilipino na below sa poverty line na mas mataas, lalo na doon sa mga marginalized sector natin. At saka yung, alam mo yun, na indigent population. So, parang itong nangyayari sa Pilipinas, imbis na yung tinatawag nilang bagong Pilipinas, ang sabi nila para sa Pilipino na ang Pilipinos daw ay babangon muli. Kasi yun ang diba? During the election, noong 2022, ang mantra ng current administration is babangon tayong muli. Parang nababaon tayo hindi tayo bumabangon. Wala nga kung tama ba ako sa aking pakiramdam. Kasi
kung titignan mo, healthcare pa lang or health pa lang ang pinag-uusapan natin. Wala pa dito ang ibang sektor ng ating bansa na kung saan marami ding isyung kinahaharap. By Ano the kaya? way, Wala ba mga tayong speakers, Oo. mayroon Wala ba tayong tayong isa na nasa waiting room. Ayan, ayan. Sige, papasukin na natin. Aba, Oo. ito'y para sa kanila, no? Sige, Ang tunay na salitahin natin. soberenya ay ang Oo. taong bayan Pilipino. Pakilala muna po siguro at nasaan kayo. Opo. Ay, iway po na bawa ito sa mga nangyayari po at isa lang pong masasabi ko diyan sa marami diyan Louder po. salita po. Sasabihin ko lang po na ang pagsa natin ito ay hindi talaga matanda ang nangyayari. Ako mismo ay nakikita na ang pagbakal diyan based sa mga dinado sa bumibili ako kung minsan eh. Kaya alam ko kung anong ibig sabihin niyan. Mukhang mataas po talaga. Kaya sana po sa mga kababayan natin, lagi po kayo mag-ingat yan at mag-ingat po palagi. Kasama po namin po sa laban na ito. Salamat po, Attorney Harry, at sa lahat po ng mga speakers natin dito po. Magandang Pero gabi Your po. Honor, ang tanong, mas mabuti ang buhay niyo ba ngayon sa bagong republika, bagong Pilipinas? Hindi po. Yung po isang sagot yan eh. Yung pong kanina yung in-explain ko po. Nako, salamat In-explain po. ko lahat. Sige po. Maraming salamat. Yan. Kayo po ang tunay na kongresista na hindi nangungurakot ng ng AKAP, ng AIX Yeah. at ng TUPAD, no? At ng pondo para sa flood control projects. Ang mga speakers, meron lang akong babasahin comment dito sa ating Zoom. Ang sabi ni Madam Lopez, Janet Lopez, is sobrang taas ng bilihin at maraming nahihirap sa Pilipinas. Nakakaiyak po ang sitwasyon natin sa PhilHealth. Yun ang sabi ng ating isang kababayan na I think OFW. At saka may mga kababayan tayo na nasa Zoom at nagpapahayag sila ng kanilang mga saloobin din at sa iba't ibang bansa sila. Mga OFW nating kababayan sa Switzerland, Kuwait at sa ibang lugar pa. So, may papasok pa ba? Iniintay pa natin yung iba na papasok kasi ang nangyari, hindi sila directly sa Zoom. Kailangan nilang mag-raise ng hands para i-recognize and then bibigyan sila ng access para makapasok. Oo, mag-raise lang kayo ng hand dahil ito pong town hall para sa inyo to. Oo. Para madinig ang boses ninyo dahil ang demokrasya, ang tunay na kapangyarihan ay nasa taong bayan. So kayong maghusga. Mas mabuti ba ang buhay nyo ngayon sa bagong republika? May mga taga-Dubai din tayo, ha? Oo. Pag-usapan naman natin yung bakit nga kaunti ang trabaho sa Pilipinas. No? Well, unang-una, siyempre, alam mo, nakakalungkot eh. Kasi nababasa ko, no? Unang-una, napakaganda ng Pilipinas. Napakadami sana pwedeng magkaroon ng trabaho sa sektor ng turismo. Pero kung ikukumpara mo dun sa ating mga karatig bansa na hindi naman kasing ganda ng Pilipinas, ang Thailand, 35 million tourists. Ang Malaysia, 33 million. Ang Indonesia, 28 million. Ang Pilipinas, 5 million. And yet, walang tatalo sa ganda ng Boracay, Palawan, Bohol, no, pagdating sa ating mga beaches. No? Pero kung titignan mo, saan ba nanggaling yung mga turista ng Thailand, Malaysia at Indonesia na top 3 sa ASEAN, karamihan talaga nanggagaling sa bansang China. At dito sa China, at sa Pilipinas, dun sa ating 5 million na turista, 300,000 lang ang mga Chino galing China. No? Bakit ganun? Una-una kasi, may visa sila. Pangalawa, pinapahirapan kumuha ng visa dahil masama nga yung relasyon sa panig ng Pilipinas at sa panig ng China, no? Na hindi nangyayari doon sa ating mga karatig bansa. Kaya nagpapasasa sila, no, doon sa kinikita ng iba't ibang mga negosyante dahil sa turismo. At bukod pa dyan, dahil inaaway nga natin ng China, hindi lang sila hindi nagpupunta rito, hindi rin sila namumuhunan dito. Kaya kulang pa rin ng trabaho at mababa pa rin ang mga sweldo. Nagkakaroon kasi ng, kumbaga, walang connect yung ating panglabas na relasyon dun sa dapat na overall objective ng gobyerno na paramihin yung pagkain sa pagkainan ng lahat ng Pilipino. Pero ang duda nga ng marami, kaya naman kinakalaban ngayon ng China dahil ang
pagpapatuloy ng administrasyon ng isang bangag ay nakasalalay sa isang gobyerno na Amerika ang tawag sa ilalim ng presidente ng pangalan ay Biden, na ang hinala ng marami kapalit ng pagbalik sa mga ninakaw na pera ng mga Marcos doon sa 2 taon na sila ay nagkaroon ng martial law at naging diktador ang kanilang ama, ay yun na, pumanig sa Amerika, kinalaban ng ating kapitbahay, at ngayon pinapagamit ng ating mga base militar para sa labanan ng Amerika at ang China. Meanwhile, ayun, 5 milyon lang turista ang pumapasok at katiting lang ang kapital na pumapasok din dito sa Pilipinas, dahilan kung bakit mababa ang sweldo at kulang ang mga trabaho. Yes, I think, based dan sa statistics, no, sa figures na binanggit mo, Speaker Harry Roque, kailangan maging speaker ka na talaga. Okay, nakinig sa Kongreso ng Mamamayang Pilipino, walang korapot dito. Malinis lahat ng konsensya. Yes, siguro talaga ang nakikita natin dito, paano nga naman dadayuhin ang Pilipinas kung ang presidente ay bangag? Kasi alam naman ng mga, I believe, alam ng mga world leaders yung mga issues sa atin, na ang ating presidente ay talagang wala sa tamang kaisipan at hindi ito nagpapatakbo ng ating bayan. Isa yan sa tingin ko ang reasons, no? Isa sa mga reasons. Ngayon, paano naman tayo dadayuhin ng maraming mga turista kung hindi sila kampante sa kanilang seguridad, 'di ba? Yung mga nangyayari ngayong mga crimes, kaliwat kanan, grabe talaga, yan ang nakakaapekto, mga palangga, sa ating bayan. At ano ba yung pwede nating ipagmalaki? Dapat